welcome to my YouTube channel. It's me again, Chari TV, for today's vlog. Samahan po ninyo ako guys sa paggawa natin ng napakasarap at napakalasang kimchi. Ayan, meron na po tayo ditong nahiwa na napaka-beads. Ayan, nalagyan na po natin ito ng rock salt. Ayan siya oh. Para pampalasa po, para magiging ferment po ang lasa ng ating cabbage. Ayan. Ito po guys ay 2 kilo mahigit. Ayan. Sorry po kung hindi ko na po sa inyo na ipakita kanina nung paghiwa pa natin sa kanya. Pero ayan oh, meron pa po tayo dito natitirang isa. Ayan. Ayan din po yung rock salt nating ginamit. Ayan po siya oh. Ganyan po yung aking ginawa sa kanya guys. Hinati ko siya sa gitna at lalagyan po natin ng salt ang lahat ng parts ng ating mga cabbage. Ayan, ganyan po siya oh. Make sure guys na lahat po ng portion ng ating cabbage ay malalagyan po natin isa-isa. At ito na nga ang kanyang kinalabasan. Ayan, medyo nag-ferment na nga po siya dahil medyo nagtubig na po siya. Pero tatapusin ko lamang po yan guys at ipapakita sa inyo ang susunod na ating gagawin. Ganito po guys ang ginawa ko po sa ating napaka-cabbage. Ayan po siya oh. Nilalagyan ko po siya ng rock salt bawat portion ng ating napaka-cabbage. Ayan, inisa-isa ko po siyang nilalagyan para lalo pong ma-absorb ng ating mga leaves yung ating nilagay na salt. Ayan, make sure po talaga na lahat ng mga leaves ng ating cabbage ay malalagyan po natin ng asin. Ayan, and then ayan guys, nihiwa ko lang po siya dito sa gitna. Ganyan. Para magiging ganito na po ang kanyang itsura. Ayan. Aantayin po natin po siyang mag-ferment ng halos mga 30 to 40 minutes para malaman po natin guys na fermented na po siya kapag medyo nagtubig na po ang lahat ng portion ng ating mga cabbage. Kaya ayan guys, i-leave muna natin ito ng 30 to 40 minutes. Yan nga guys, while nag-aantay po tayo nito sa ating pag-ferment ng ating cabbage, next naman natin gagawin is i-prepare naman natin yung ating iba pang mga ingredients. Ayan, nag-cut na po ako dito ng white onion, ginger. Ito yung pinakadulo ng ating spring onion guys. Ayan. Ngayon naman guys, ayan, nagbabalat po ako dito ng ating garlic. Dahil gagamitin din po natin ito sa ating magiging sauce po sa ating gagawing kimchi. Ayan, isang buong piraso po ng garlic ang ating babalatan para lalo pong sasarap ang lasa ng ating gagawing kimchi. Ayan. Ayan guys, dahil tapos na po natin itong balatan ang lahat ng ating mga garlic, hihiwain po natin ito ng maliliit. Mabilis po itong blend sa ating blender mamaya. Ayan, pasensya na po kayo guys dahil nasa highway po tayo. Kaya ang ingay masyado ng mga dumadaang sasakyan. Guys, set aside naman po muna natin ito. Ito naman guys ang ating next na i-prepare. Ayan oh, nakapaghalo na po tayo dito ng carrots, yung ating radish. Ayan, ito na po yung ating mga nahiwa kanina na mga dulo ng ating spring onions. Hindi ko na po siya guys na i-vlog dahil sobrang ingay po talaga ng ating area. Ayan, ayan na siya guys. Meron din po tayo ditong hiniwa na white onion. Ayan siya oh.
Ayan, imimix po natin ito mamaya sa ating gagawing kimchi. Ayan. Ayan po siya guys. So, and then, isi-set aside din po natin muna ito para ma-prepare na po natin ang ating next na procedure para sa ating gagawing napakasarap na kimchi. Ito na guys ang itsura ng ating kimchi. Ayan. Medyo lumambot na po siya ng konti pero ang gagawin po natin guys ay yung nasa pinakababa, yan naman po ang ating ilalagay sa taas. Ayan guys, so kung makikita po ninyo, medyo nagtubig na po yung ating kimchi. Ayan. Babalik na rin po natin siya guys para lahat po ng ating cabbage ay maa-absorb po ng ating nilagay na mga salt. Ayan. Tubig na po siya guys. Ayan. Babalik ta rin muna natin siya. At mag-aantay pa tayo ng konting minutes pa bago po natin ito babanlawan. Ayan. Ayan o, kung makikita po natin guys, o diba, nagtubig na po yung ating cabbage. Medyo nagtubig na po siya. Ayan. Lalo pa po yan magtutubig kapag lalo na po siyang na-ferment ng ating nilagay na salt. Ayan. Another 30 minutes pa guys para lalo po siyang ma-ferment pa. At ayan na nga guys, dahil nag-aantay pa po tayo ma-ferment yung ating cabbage, gagawin naman natin yung ating next na procedure. Ayan, i-blend lamang po natin itong ating mga hiniwa na mga ingredients. Ilalagay na po natin ito sa ating blender. Paghaluin na po natin ito lahat. Then, mag-add lamang po tayo dito ng 1/2 cup ng ating patis para pampadagdag lasa po sa ating mixture. Ayan. Then, next natin gagawin guys is i-blend lamang po natin siya. Ayan, isasarado natin yung ating blender at dahan-dahan na po natin itong i-blend para mag-combine na po ang lahat ng ating mixture. Dahan-dahan na natin siyang gagawin hanggang sa magiging paste na po ang kanyang itsura. Yan guys, hanggang sa maging ganito na po ang kanyang itsura. Ayan, nagiging paste na po siya. Ayan o. Diba? Ayan, iset aside muna natin ito guys dahil ito po ang ating ilalagay mamaya sa ating sauce. In our saucepan, mag-add lamang po tayo dito ng 400 ml of water, 2.5 tablespoon of glutinous rice, and 2 tablespoon brown sugar. Mix well to combine all our ingredients. Let it simmer until
Our mixture comes in two paste. Continue stirring to avoid burning. Continue lang po natin ang pag-stir guys para hindi po ito masunog at dumikit sa ating pan. Ayan na nga guys, so medyo nagbabubbles na po siya. Ayan. At pag ganyan na po yung kanyang itsura, turn off na po natin ito sa ating heat. Let it cool down. Ayan. Then, gagawin naman natin yung ating next na procedure. Ito na nga siya guys, dahil nag-ferment na po yung ating cabbage, babanlawan na po natin ito ng 2 hanggang 3 beses para matanggal po ang lahat ng ating nilagay na mga asin. Yan. Yan o. Dahan-dahan lamang po natin siyang babanlawan dito sa ating running water. Ayan. Hanggang sa matanggal na po ang lahat ng ating mga nilagay na mga soap. Gawin lamang po ito hanggang sa maubos na natin mabanlawan yung ating mga nilagay na mga cabbage. Ayan o. Make sure guys na sa ating huling banlaw may drain po natin ang tubig sa ating cabbage. Ayan, lalagay po natin ito sa ating strainer para ma-drain po ang excess na tubig dito sa ating cabbage. Ayan. Para ma-prevent po natin guys na maging matubig yung ating gagawing kimchi. Gagawin lamang po natin ito hanggang sa maubos na nating mabanlawan yung ating cabbage. Ayan. At ganyan na po ang ating na ferment na cabbage. Ayan po siya. Ganyan na po ang kanyang magiging itsura. I-drain muna natin yung kanyang mga excess na water. Ayan. Hahayaan muna natin siya dyan ng mga 10 to 20 minutes para lalo pong ma-drain yung mga tubig. Ayan guys, pag nag-cool down na po ang ating ginawang paste, mag-add naman po tayo dito ng approximate na 1.5 cup ng ating gochujang. Ayan. Mag-add lamang po tayo dito sa ating paste ng maximum 1.5 cup nitong ating paste. Then, i-mix well lamang po natin siya para mag-incorporate po ang lahat ng ating mixture. Ayan. And then, sa mahilig po sa mga maaanghang, ayan, mag-add po tayo dito ng red chili powder. Ayan. Tansyahin lamang po natin guys para hindi mo mag too much yung ating spicy.
Dahil alam naman natin na itong gochujang ay maanghang na. So, wag na po natin masyadong lagyan ng chili powder. Pero depende na po sa inyo guys kung super spicy po yung pinaka gusto niya sa kimchi is ayan, pwede po ninyong dagdagan ng additional na chili powder. Ayan o. Mix well hanggang sa mag-incorporate na ang lahat. Ayan na guys, dahil na well combined na po yung ating sauce. Next naman natin gagawin is yung ating cabbage. Ayan guys, dahil na-drain na po ang ating cabbage, hihiwain naman po natin ito ng maliliit para tayo mahirapan sa paghalo ng ating mixture later. Ayan. Tanggalin natin itong kanyang pinaka tangkay at ayan, hihiwain mo na lamang siya. Gagawin lamang natin to guys hanggang sa maubos na natin maikat yung ating mga cabbage. Ayan o. Guys, halos maubos na natin yung ating cabbage. Ayan na po siya. Make sure po guys na may drain po ang lahat ng ating mga cabbage para ayan o. Para ma-minimize po ang pagtubig ng ating gagawing kimchi. Ayan. I-drain pa po natin siya dahil medyo matubig pa po yung ating nahugasang cabbage. Ayan guys, i-assemble na po natin yung ating kimchi. First is, ilalagay po natin dito yung ating ginawang paste. Ayan. Make sure guys na makuha natin lahat yung ating minix dito sa ating blender dahil sayang din po kung may maiiwan pa po tayong mixture. Yan o. Next is i-add naman po natin dito yung ating ginawang paste. Ito siya guys. I-add na po siya natin dito para ma-combine na po natin siya sa ating mga na-blend na mga ingredients. Then, i-mix well natin siya. Pag medyo kulang pa po sa anghang yung inyong panlasa guys, pwede po kayo mag-add dito ng additional na chili powder pa. Yan o. Yan. Pag na-mix na po natin siya, that's the time na po na i-add na po natin yung ating mga kinat na mga ingredients kasama din po ng ating na-drain na cabbage. Ayan, unahin po natin itong ating mga naikat na mga carrots, spring onion, at saka radish. Then next natin ilalagay dyan is yung ating kinat na
cabbage. Ayan. Ayan. And then, imimix mo lamang po natin siya guys para mag-combine na po ang ating mixture sa ating mga kinat na cabbage. Ayan po siya guys. Oh. Ayan. Make sure na lagyan po ang lahat ng cabbage guys ng ating mga sauce. Ayan. Diba guys, itsura pa lang nakakatakam na. Sarap na. Ang sarap na nito guys, ipare sa mga prito nating mga pork, ganyan. Napakasarap na side dish po itong kimchi guys. Ayan. Pwede po natin itong gawing negosyo. Kukosting mo lamang po siya and then kukompute mo kung mga ilang piraso, ilang boxes po yung inyong mga gagawa sa inyong mixture. Ayan o. Diba? Tsura pa lang guys. Ang sarap na po niya. Lalo na po pag ito ay nag-ferment ng ilang araw sa ating ref. Dahil mas lalo pong lalabas ang kanyang tunay na lasa. Ayan. Diba? Sa ngayon, ang dami nating nagawa. Medyo marami na po ang ating maiko-consume sa ganito karaming mixture. Yan o. Kung makikita po natin guys, ayan, isang batcha po yung ating nagawa na mixture. And this is our final product of kimchi. Ayan siya guys oh. Mas lalong sasarap ito kapag nag-ferment na po ang ating kimchi guys ng ilang days. Sa ngayon, dyan lamang po ito. Mamayang gabi, pwede na po natin ilagay ito sa ref para mag-ferment pa po siya ng lalo. At lalabas ang kanyang napakasarap na lasa. And this is our final product of yummy and delicious kimchi. So, ano pang inaantay nyo guys? Gawa na rin kayo guys. And this is our vlog for today. Thank you so much for watching. Bye!